ang ginayahan. Mamaya aalamin ko yan. Oy, salamat po muna. Medyo abala po yung ating makakausap na pagbigyan ho tayo. Si Attorney Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Yes. Good afternoon. Attorney, sabi ho, number one, masyado maaga para magdeklara ng kandidatura si Vice President Sara Duterte. Ito ba para sa inyo, Attorney, ay tama lang? Napapanahon? Wala namang maaga o huli sa pagdideklara ng intensyon na tumakbo sa isang posisyon. So sa tingin ko may pinag-uusapan din yung timing ng panahon. Oo. Alam naman ng lahat na talagang tatakbo siya bilang presidente ng bansa. Lahat ng indikasyon ay nakita naman ng karamihang mga Pilipino. So hindi nakatakbo tayo. Kayo po hindi ho kayo nagulat sa kanyang pronouncement kahapon? Kaya nga nang sinabi ko siya, hindi ka taka-taka, mataman ako magugulat kung hindi ka taka-taka. Alam po ninyo, yung announcement na yun, isa lang ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, tinatanggap na ni VP Sara ang hamon ng mga Diyos ng tadhana na pangunahan niya. Mamuno siya sa bansang ito upang iahon niya sa putik ng kinalalagyan niya ngayon upang tanggalin niya ang katiwalian ng mga opisyalis ng bansa, upang ipakulong niya ang mga kriminal na nagnakaw ng pera ng bayan, upang pagandahin niya ang kalagayan ng ating bansa sa punto ng ekonomiya. Ituloy niya yung infrastruktura na ginawa ng kanyang ama. Sirain niyang muli ang nabuhay na sindikato sa droga. Palawakin niya ang serbisyo publiko na libre sa kalusugan ng mga mamamayang mahihirap, at palawakin din ang bilang ng mga mamamayan na mabigyan ng formal na edukasyon upang pagdating sa halalan ay hindi sila nabobola, hindi sila natatakot, hindi sila napapakiusapan, hindi sila nabibili. Kaya ganyan ang kalagayan ng ating bansa sa mga opisyalis na halal. At upang manguna ang VP Sara bilang pinuno ng bansa na magpalaganap ng isang patakarang panglabas ng foreign policy na batay sa interes ng ating bansa at hindi batay sa kagustuhan ng ilang makapangyarihang bansa dito sa ating mundo. Attorney, Yan ang feeling ko niya. Opo. May pangalawa hong issue na sinasabing kaya siya maagang nagdeklara or nagdeklara agad para guluhin etong ating mga mambabatas sa usapin ng kanyang impeachment. Yan ang haka-haka. Pero ang katotohanan niyan, excuse me, Yes, sir. ang katotohanan diyan, kahit na hindi siya nagdeklara, siya ay talagang alam ng lahat ng mga mambabatas na tatakbo yan sa 2028. Kaya whether she declared or not, they know that she is running for president. At talagang maapektuhan ang impeachment. Ang impeachment na yan ay tinatawag nating numbers game. So gaya ng mga sinabi ko sa mga programa ko, yung mga mambabatas na yan, makikita mo ang kanilang political leanings pagdating sa botohan. Sa ngayon, sabi ko, bago siya magdeklara, sa ngayon, yung mga yan, maglalaro muna yan sapagkat matagal pang halala kahit na alam nila na tatakbo siya. Anyway, 2 years and 2 months from now pa yan. Opo. So pwede pa sila maglaro hanggat makakakuha sila ng mga ayuda sa administrasyon, kukunin nila yan. Bago sila maglilipatan sa partido ni Inday Sara, bago nila susuportahan niya. So sa impeachment, whether nagdeklara siya o hindi, sa tingin ko, mangyayari dyan, ang politika na ang papasok niyan. Kung gusto nilang manatili sa kapangyarihan, kapag alam nila na ang presidente susunod ay hindi na kanila kaalyado, maglilipatan yan. So, makikita mo yan sa bilang ng boboto sa kanya sa impeachment. Pag nag-decrease o bumaba ang bilang, ibig sabihin, yung mga hindi boboto
ano na yan, naglalaro na yan. Mm-mm. Mm-mm. Lalaro na para sa kanilang kapakanan. Pagdating naman sa Senado, ganun din ang mangyayari. Alam nila na magiging presidente ito. Mm-mm. Kaya, ang mga yan, yung conviction na yan, malabong-malabo yan. Kahit pa nga hindi siya nagdeklara, malabo rin yan. Kasi nga, alam nila, tatakbo at tatakbo yan dahil lahat ng galaw niya ay papunta ron. Mm-mm. May impeach ho ba o hindi sa tingin niyo po si Vice President? Gaya nga na sinabi ko kanina, depende yan. Kung yung mga, kasi yung numbers game nga, kung Opo. makuha nila yung 1/3 na boto, diretso yun sa Senado. Pag hindi, hindi diretso. Pero sa tingin ko sa ngayon, dahil 2 years and 2 months to go pa, Mm-mm. palagay ko matutuloy ang pag-transmit ng impeachment sa Senado. Okay. Ano po ang inyong masasabi na kung may dapat humingi ng tawad, mas marami daw dapat na ihingi ng tawad si VP Duterte sa taong bayan? Ano po, dahil daw po sa mga naunang programa ng kanyang ama na hindi nararamdaman ngayon, siya ay hindi nakikita, hindi nagtatrabaho, etc. ayon po sa Malacanang. Yan ang sabi nila. Imahinasyon lang yan ng Malacanang. Lahat naman ng pahayag ng Malacanang puro batay sa kasinungalingan. So wala nang naniniwala doon. So hindi na nga kailangan sagutin. Katunayan, na-amuse na lang ang tao sa ginagawa nitong pagtatanggol sa kanyang committee. May reaction ho ba kayo? May meeting daw ho, makikipag-usap, makikipag-meeting, pupunta sa Naga, etong si Pangulong Bongbong Marcos to meet former VP Robredo. Hindi naman daw po politika pero may naamoy ho ba kayo rito, attorney? Lahat yan, kasama lahat yan sa politika. Whether, kasi sa ngayon, ang alam nila, ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan ay si Inday Sara. Kahit na sinong ilaban nila dyan, mag-administrasyon, talo. Magkaliwa, talo. Magdilaw, talo. Iniisip nila ngayon, magsama-sama sila. Gaya ng ginawa nilang paninira si Inday Sara, talaga naman nagsama-sama na sila. So hindi katakataga kung ang pagpunta niya sa Naga at pagpunta niya kay Lenny ay kasama sa politika. Ano pong say ninyo sa Duterte Marcos? Amy Marcos, attorney. Naku, hindi ho mangyayari yan. Yang si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Napakabalat kayo sapagkat sino yung mga pahayag niya? Kesyo daw siya forever na kaibigan, sunod-sunuran lang daw siya. Talagang kaibigan niya raw, kay gumapang, kay hindi. Napakasinungaling. Sinungaling na, balat kayo pa. At wala pang utang na loob. Dahil, biro mo yung pamilya nila, pinalibing ang kanilang ama, pero sila, wala silang ginawa. At itong si Jaime, sa sobrang pagsisip-sip niya, kinakalimutan niya, akala niya siguro, mabubola niya ang mga tao. Kagaya ko, halimbawa, paano niya ako mapapaniwala na siya ay makasara na yung kanyang pinangangalandakan. Nung panahon na kailangan siya ni Inday Sara, nung siya ay nasa Villamor na hindi siya pinapapasok, iyang si Amy Marcos, tumahimik yan. Hindi nagsalita, hindi nagpunta sa kanya. Samantalang sabi niya, palagi kong sinusuportahan, palagi kong nasa likod niya. Pero wala siya. Tahimik siya, hindi lamang nung araw na yon, ng mga sumunod na araw, nung mga sumunod na linggo. Nagsalita lang siya at naglunsad siya ng investigasyong kunyari sa aresto kasi bumabagsak ang rating niya. Mabutit, mabait itong si Inday Sara, sinuportahan na lang siya. Siguro naawa sa kanya. Pero kung hindi, bagsak na bagsak yan. Yan ang ugali niyan. Kaya, alam mo, yung sinabi ni Robin, Women power daw po. hindi, si Robin tinuro lang siya, ano lang yun, pakwela lang yun. Sus Mariosep. Attorney, Kawawa naman ang bansa kung magkakaroon tayo ng vice-presidenteng, tignan mo yun ang Lourdes opo. Yung kombinasyong Marcos Duterte, nagka-leche-leche na nga. Tapos bibigyan mo naman ng
Duterte Marcos, babaliktarin mo. Di ganun din yun. Mario. Pero sandali, attorney, nanggaling kasi yon sa kaalyado ni VP Sara. Wino-work out daw ni Senator Robin itong girl, women power. Duterte, VP Sara Duterte and Senador Amy Marcos. And nung nakita naman po ninyo yung gesture ni Senadora Amy, tuwan-tuwa naman po siya, parang willing din siyang tanggapin kung ito yung lalabas. Balat kayo nga yan, kunyari lang yan, ako tuwan-tuwa. Pero alam mo, yung mga Duterte, walang naniniwala dyan. Yung mga tunay na mga Duterte, ang makikipaglaro lang sa kanya, yung pareho niya, balat kayo, papanggap. So sino po? Walang naniniwala dyan. Kung kayo pong tatanungin... Alam mo, Lourdes, ang mga politiko, on the surface, ganyan ipapakita sa'yo. Opo. Pero yung mga hindi politiko, talagang sasabihin sa'yo ng harap-harapan na ikaw ay isang walang hiyang politiko. Pero, do you think nagtitiwala pa rin po si VP Sara sa kanya? Kasi kung attorney ha, nagsalita siya sa buong mundo, di ba? Na ang kapatid ko at saka yung asawa niya adik-adik. I mean, yung statement niya na talagang dinaglag niya yung kanyang kapatid. Hindi. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi niya kailangan sabihin yun. Kasi that's an open secret to the public. Alam na yan. Ayaw lang aminin. Oo. Alam na ng lahat yan. Di dapat noon niya pa sinabi yan kung totoo yan na nagsisimula pa lang kumandidato. Iyan kasi ang bawat pahayag niyan ay pabor sa interest niya. Nagsisip-sip siya kasi nung kampanya ng Lalat, nung nakaraan, nung ang kanyang kapatid ay kandidato, initsyapuera siya sa kampanya. Bad shot na siyang dati. Hindi siya. Tanungin mo siya kung nakasama siya kahit na anong kampanya ng kanyang kapatid. Hindi. Kasi never siyang pinapasok sa kampanya. Nainiwala kayong hindi sila okay talaga, attorney? O palabas lang? Mario Joseph, masyado namang obvious yun. Masyado ka namang naive, Lourdes. Hindi, I mean, baka syempre baka, palabas lang para mapalapit ako dito kay Duterte. I mean, di ba? Balat kayo nga eh. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo, yan siya. Kung kayo pong tatanungin, sino po ang akmang maging busy ni VP Sara? Matagal ko nang sinasabi, dalawa lang ang pwede dyan sa ngayon. Si Robin Padilla, o kung ayaw niya, si Bongo. Si Bongo, kung ayaw naman ni Bongo, si Robin Padilla. Yun ang pinakamalakas. Siguradong panalo yun. Sa ating po mga kababayang nakikinig, attorney, no, galing po sa inyo, sa tingin nyo, mananalo si VP Sara? Diyos Maria Joseph, yung tanong mo parang magtataka mga tao, ba't ka pa nagtatanong? Game over, Lourdes, game over. Kahit sino... Panalo na yan. Kahit po... Dalawang bagay lang ang pwedeng hindi manalo yan kasi hindi magkakandidato. Number one, kasi i-disqualify kung anong mangyari kung may conviction. O kaya naman, papatayin nila. Hindi naman mangyayari yung dalawang yun. Oo. Pahabol, attorney, sabi ng kanyang daddy, hindi naman pambabae yung posisyong ito. Bakit daw po kinagat ngayon ni VP Sara? Sabi o Nino? Di ba sabi ho ng daddy niyang si dating Pangulong Duterte, yung presidente. Kailan sinabi, wala naman siya. Sir, meron po. Meron po, sir, nung nakaupo. Ang sinasabi mo, yung nung panahon, sinasabi niya na nakakaawa. Naaawa siya sa anak niya kung maging presidente. Oo. Kasi yung karanasan niya bilang presidente, ayaw niya nang maranasan ng anak niya at napakahirap maging isang presidente. Hindi Yun ang sinabi niya. Okay. Attorney, maraming salamat sa oras po ninyo, ha? Good afternoon. Okay. Maraming salamat po. Attorney, huli na lang. Hindi ka tatakbo? Tatakbo saan? Sa halalan. Sumasama ako sa 5-kilometer run, 2-kilometer run. So wala ko kayong plano. Tumatakbo. Senador. Alam mo yung pagtakbo, nakatadhana rin yan eh. Lahat yan nakatadhana. Okay, attorney. Darating tayo dyan. Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Okay. Bye-bye.